Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay pag born again na po ba ay wala ng sinful nature? Let me repeat, brethren in Christ, pag born again na po ba ay wala ng sinful nature? Ito ay ayon kay Brother Gideon, ikaw, brethren in Christ. Tandaan po natin, ano ba ang ibig sabihin talaga ng pagiging born again? Kung wala namang nababago, kaya nga tinatawag po na born again, ipinanganak na muli o binago na po ng Diyos. Kasi wala na po yung dating pagkatao, kundi bagong pagkatao na po ang mayroon ang isang born again. Ngayon mga kapatid, para mas malinawan ho tayo, atin pong aralin sa Biblia. Ito po ang wika sa Romans 5:19, Tagalog ang Biblia. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adam, ang marami ay naging makasalanan. Take note the word makasalanan. Gayon din, sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, si Hesukristo, ang marami ay magiging mga matuwid. So, brethren in Christ, alam naman po natin na ang ating pong namanan na sinful nature ay galing kay Adam. So, ang sabi po dito mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, which refer to Adam, ang marami ay naging makasalanan. So nagkaroon po tayo ng tinatawag nating sinful nature dahil kay Adam. Pero mga kapatid, in contrast, ang sa pamamagitan naman po ng pagtalima ng ating Panginoong Kristo, ang marami ay magiging matuwid. So take note mga kapatid, yung matuwid dito is not part, brethren in Christ, ng isang Kristiyano o mananampalataya, kundi ito ang kanyang magiging nature. Kaya kinuntras po mga kapatid yung tinatawag po natin na sinful nature at saka yung tinatawag pong righteous nature. Tayo po ay mayroong sinful nature dahil kay Adam. Tayo naman po ay nagkaroon ng righteous nature dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Now let us look. Righteous nature and sinful nature, tulad po ng ating binasa sa Romans 5:19, Tagalog ang Biblia. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Again, through Adam, tayo ay nagkaroon ng sinful nature. Through Jesus Christ, nagkaroon tayo ng tinatawag nating righteous nature, brethren in Christ. Now, slave of righteousness and slave of sin. Ito po ang wika naman ni Apostle Paul dito po sa Romans 6:20, Tagalog ang Biblia. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Yung sinasabi po ni Apostle Paul noon, tayo ay alipin ng kasalanan. Subalit nang makilala natin ang ating Panginoon, ito naman ang kanyang winika sa Romans 6:18, Tagalog ang Biblia. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. So mga kapatid, noon nang hindi pa tayo kumikilala kay Lord, alipin tayo ng kasalanan, pero nang kumilala tayo sa ating Panginoon, naging alipin tayo ng katuwiran. Ipagpatuloy po natin, obedient to righteousness and obedient to sin. Mga kapatid, mababasa po natin sa Romans 6:16, Tagalog ang Biblia, hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo nga'y mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa pagiging matuwid. So, brethren in Christ,
Nung tayo ay nasa lineage pa po ni Adam, tayo po ay matatalimahin sa kasalanan. Pero nung tayo po ay nasa lineage na po ng ating Panginoon Kristo, tayo ay naging matatalimahin sa katuwiran. Pagpatuloy po natin, then instrument of righteousness and instrument of sin. Dahil tayo nga po mga kapatid ay naging slave ng kasalanan at tayo po mga kapatid ay naging obedient sa kasalanan, tayo naman po ngayon ay magiging instrumento ng kasalanan, and vice versa, brethren in Christ, tayo ay naging alipin ng katuwiran, naging masunurin sa katuwiran, at ngayon tayo rin ay naging instrumento ng katuwiran. Basahin po natin dito sa Romans 6:13, to ang wika sa Tagalog ang Biblia. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. So dito mga kapatid, kinontrast muli po na maaari po ang ating sangkap ay maging kasangkapan ng kasalanan at ang ating sangkap ay maging kasangkapan ng katuwiran. Of course, kapag tayo po ay naroon pa ho sa lineage ni Adam, ang ating sangkap ay kasangkapan ng kasalanan. Pero nung tayo ay nasa lineage ng ating Panginoon Kristo, tayo ay ang ating sangkap ay naging kasangkapan ng katuwiran. Ipagpatuloy po natin mga kapatid. Now, the new nature and the old nature. Ito naman po ang wika ni Apostle Paul sa Romans 6:3 hanggang 4, Tagalog ang Biblia. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nangabautismohan kay Kristo Jesus ay nangabautismohan sa kaniyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So ang tinutukoy po dito mga kapatid ay panibagong buhay. Samantala dito po mga kapatid sa Romans 6:6 hanggang 7, Tagalog ang Biblia, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. So maliwanag mga kapatid na dito ay dati ang ating datihang pagkatao, which na ating pong namana mula kay Adam, ito po ay kasama o kalakip na naipako ng ating Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo po ay makakalakad sa isang panibagong buhay. Ngayon, ito po rin po ang ipinaliwanag ni Apostle Paul sa mananampalataya sa Colosas, at mababasa po natin sa Colossians 3:9 hanggang 10, Tagalog ang Biblia. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa, at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalang sa kaniya. So here, binabanggit ang datihang pagkatao at bagong pagkatao, mga kapatid. Of course, sa pamamagitan ni Adan, naroon po yung ating datihang pagkatao, pero sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, naroon ang ating bagong pagkatao, mga kapatid. Let us look carefully sa ating pong chart, brethren in Christ, dahil para po natin lalong maunawaan ay kailangan po natin ito mga kapatid ay unawain at aralin ng maigi. Let us look the chart carefully, brethren. Makikita po natin the nature of Jesus and the nature of Adam.
So dito po mga kapatid, sabi nga ng inaral natin sa Romans 5:19 na si Jesus, ang nature ni Jesus ay righteous. At ang nature naman ni Adam, siya po ay sinful brethren in Christ. Kaya ang righteousness, ito po ay nature. Kasi ang sinful ay nature. So dahil tayo galing kay Adam, tayo ay naging sinful. At dahil tayo ay naging sinful, brethren in Christ, ayon sa Romans 5:19, tayo ay naging alipin. Ayon naman po sa Romans 6:20, naging alipin sa kasalanan. Makikita po natin dahil ang sinful nature, yun na po ang nagahari sa atin. So tayo ay naging slave sa kasalanan. At dahil tayo ay naging slave sa kasalanan, naging obedient tayo sa kasalanan. Ayon sa Romans 6:16. At kanina, slave sa Romans 6:20, so Romans 6:16. So dahil tayo ay naging obedient sa kasalanan ayon sa Romans 6:16, tayo ay naging instrumento ng kasalanan yung ating sangkap ayon sa Romans 6:13. At ang naging bunga nito ayon sa Romans 6:20 ay uncleanness. Mga kapatid, ito ang tinutukoy sa Romans 5:19 na old nature. Ngayon, punta naman po tayo. Dahil sa ating Panginoong Kristo, siya po ay righteous by nature. So, tayo naman dahil sumampalataya, ang ating sinful nature ay naging righteous nature dahil kay Kristo. So, tayo, dahil mayroon tayong righteous nature, naging slave tayo ngayon sa righteousness. Naging slave tayo sa righteousness, at dahil slave tayo sa righteousness, naging obedient tayo ngayon sa righteousness. Ulitin natin, dahil mayroon na tayong righteous nature, tayo ay naging slave sa righteousness ayon sa Romans 6:18. At dahil tayo ay slave sa righteousness, tayo ay naging obedient sa righteousness ayon sa Romans 6:16. At dahil tayo ay obedient sa righteousness, tayo, ang ating mga sangkap ay naging instrumento ng righteousness ayon sa Romans 6:13. At dahil tayo ay naging instrumento sa righteousness, ang naging resulta nito ay holiness. At yan ang tinutukoy na new nature brethren in Christ. New nature. Yan po ang ating makikita na tayo ay wala na pong old nature, tayo po ay mayroon pong tinatawag na new nature dahil sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maliwanag na wala na po yung ating datihang pagkatao dahil ito nga po mga kapatid ay maliwanag na ipinako kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon, kailangan maunawaan po natin na wala na po yung ating lumang pagkatao. Let me repeat, brethren in Christ, kung ang nature ni Jesus ay righteous at itong nature ni Jesus ay naibahagi sa atin at itong ating naging new nature, wala na po yung ating sinful nature na namana kay Adan. At wala na po yung ating old nature dahil naipako na po ito kasama po ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, ito po ang tanong ni Apostle Paul sa Romans 6:1 and 2, Tagalog ang Biblia. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? So maliwanag na dahil wala na po yung ating sinful nature na namana kay Adam at ito po yung tinatawag po nating old nature na naipako kasama ni Kristo sa krus, tayo ngayon mga kapatid ay mayroon pong tinatawag na righteous nature dahil sa pagsampalataya natin kay Jesus. At ito pong righteous nature, ito po yung new nature, brethren in Christ, na mayroon po tayo sa ating Panginoon. Ang dagdag pa ho sa tanong po ni Apostle Paul, dito sa Romans 6:15, Tagalog ang Biblia.
Ano nga, mangagkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Kasi, bakit po? Hindi na po natin nature ang pagiging makasalanan. Ang ating pong nature ay pagiging matuwid na po or pagiging righteous. Again, ang sinful is nature, ang righteous, brethren in Christ, is also our nature in our Lord Jesus Christ. Kaya ito po yung ating sagot, mga kapatid. Once a man got born again, his old sinful nature was gone and new righteous nature has come. Let me repeat. Once a man got born again, his old sinful nature was gone and new righteous nature has come. And I hope that I answered the question, brethren in Christ. Pag born again na po ba ay wala na sinful nature? Ito ay ayon kay Brother Gideon Ikaw. Ang ating answer, brethren in Christ, ay once a man got born again, his old sinful nature was gone, and new righteous nature has come. And I hope na minsan pa tayo napagpala sa ating pong segment, tanong at sagot sa Biblia. If ever na tayo po ay may mga katanungan, don't hesitate to comment your question para sa mga susunod po nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan. Mga kapatid, kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, it's about time, brethren, to subscribe. At marami pa ho tayong mapag-aaralan at matutunan tulad po ng ganitong pag-aaral. Paki-press na rin po ng bell button para every time na may i-upload tayo, manonotify po kayo, mga kapatid. And once again, salamat po sa inyong oras, salamat po sa inyong panahon. May God bless us all and thank you for watching.